Magandang araw mga kababayan, narito yung lingkod na si Kent Ryan Lauron. Sa pag-uulat na ito, ating suriin ang sistema ng edukasyon na sinalubong ni Rizal sa kanyang formal na pag-aaral sa Ateneo at UST sa Pilipinas. Sa bahaging ito ng ating ulat, tuklasin natin ang buhay ni Dr. Rizal sa konteksto ng kanyang mataas na edukasyon sa Pilipinas, lalo na sa kanyang panahon sa Ateneo de Municipal at University of Santo Tomas at kanyang edukasyon sa ibang bansa. Samahan natin si Princess Canoy sa Ateneo University. Ang ama ni Rizal ang nagtulak sa kanya na mag-aral sa Ateneo Municipal at pati na rin ang tulong sa kanyang kapatid na si Pasiano, na kasama rin niya sa pag-aaral sa Ateneo. Bagaman ang kanyang ina na si Teodora ay nasakdal ng maling akusasyon at nakulong, nagawa pa rin ni Rizal na magdala ng karangalan sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga kasanayan at talento ay napaunlad at tinanggap niya ang mga bertud at halaga ng edukasyong Hisweta. Naging mahusay siya sa lahat ng asignatura at kinilala bilang Pride of the Jesuit at ang pinakamatalinong Atenean sa kanyang panahon. Yan lahat mula sa Ateneo University. Balik sa iyo, Ken. Nagsimula si Rizal sa kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal noong siya ay 11 taong gulang. Siya ay naging membro ng mga organisasyon at sumulat ng mga mahalagang tula. Nakumpleto niya ang kanyang sekundaryang edukasyon habang kumukuha ng Bachelor of Arts degree mula sa Ateneo. Tinuruan siya ng sistema ng edukasyon ng mga Hisweta, ng disiplina, pag-unlad ng karakter at reliyosong introduksyon. Bilang resulta, natutunan niya ang tunay na halaga ng edukasyon sa buhay ng isang tao, pati na rin ang kahalagahan ng pagiging matatag sa harap ng pagsubok. Salamat, Princess! At ngayon tuklasin natin ang kanyang edukasyon sa University of Santo Tomas kasama si Kane Matugas. Matapos ang kanyang pagtatapos sa Ateneo, nagpasya si Rizal na magpatuloy sa kanyang pag-aaral sa University of Santo Tomas. Nagsimula siya sa Philosophy and Letters bilang kanyang kurso para sa medisina. Bukod dito, siya ay nagpatuloy na abalan sa paglahok ng mga istruktura na gawain. Sa kanyang unang taon sa UST, naranasan niya ang karahasan ng mga Kastila. Nakilala niya si Leonor Rivera na agad niyang minahal. Nanalo siya sa patimpalak at panitikan at nagsimula ng ilang mga akda. Salamat, Kane! At ngayon tuklasin natin ang kanyang edukasyon sa ibang bansa kasama si Milji Cano. Sa ika-3 ng Nobyembre 1882, nag-enroll si Rizal sa Universidad Central de Madrid. Kinuha niya ang lahat ng mga kurso sa medisina, filosofiya at panitika. Bukod sa mga pangunahing kurso, nag-aaral din siya ng pagpipinta at pagsusulptura sa San Fernando Academy of Fine Arts. Nag-aaral din siya ng wikang Pranses, Ingles, Aleman at pagsasanay sa pag-fencing at pagbaril sa Fernando Halls of Arms. Isang simpleng buhay ang tinahak ni Rizal sa Madrid. Batid niya na kailangan niyang mag-aral at maghanda para sa paglilingkod sa bayan. Pinag-iipunan niya ng maayos ang kanyang pera at oras at hindi niya sinayang ang kahit isang paseta sa sugal, alak o babae. Natapos ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa medisina sa Espanya noong Hunyo 21, 1884. Nakumpleto rin ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa filosofiya panitika na may karangalan. Hindi niya natanggap ang diploma para sa kurso ng medisina at diploma para sa kurso ng filosofiya at panitika. Dahil hindi niya isinumente ang kanyang thesis o binayaran ng mga pagkukulang bayad.
buhay ni Dr. Jose Rizal. Nang siya ay pumunta sa ibang bansa upang mapatuloy na pag-aaral, ay nagtampok sa kanyang paglalakbay ang iba't ibang aspeto ng pag-unlad ng mga bansang iyon. Ito rin ang nagtulak sa kanya na sumali sa mga organisasyon at sumulat ng mga sanaysay at tula. Sa lahat ng ito, nakapagsulat si Rizal at nakapag-produce ng nobela tulad ng El Filibusterismo at No Limitangere, na hanggang sa ngayon ay malaking kahalagahan at kaugnayan ng mga Pilipino. Maraming salamat sa mga ulat mula kina Melgy, Justine, Lance at Don mula sa ibang bansa. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming espesyal na ulat ngayong araw. Naway nagbigay ito sa inyo ng mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa buhay at edukasyon ni Dr. Jose Rizal. Hanggang sa susunod na pag-uulat, ito ang inyong naging lingkod, Kent Ryan Lauron, para sa Makabayan News. Magandang araw!